sisters and brothers, in harmony and love. As for me and we will serve the Lord. For me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. Praise God. Praise mamaragta na igsoon alang sa pag-ako atong ilihan sa atong mga kamot. Heavenly Father, Lord God, salamat ng adlaw, Lord God, bisan pag Ginoo sa panahon ngayong hatag, Lord God. Salamat Ginoo kay anya na pud kami naghiusa to worship you, Lord God. Thank you kayo, Lord God, ilabi na Ginoo. Thank you for the gift of this new year. Guide our step, Lord, into this new year with turns for keeping us safe. Help us speak to your truth, Lord Yes, God. O God. May His life and message bring glory to you, O God. Yes, O Bisan pa kanamo ang andam maminaw sa joy and the foundation for all we do. Psalm chapter 73 verse 26. My flesh and my heart may fail. This time, before we listen to the Word of God, I have some announcements that we will be updating each other because mayo nang nasayod ta sa dagan sa atong iglesia para panayot ang pinabagay no para sa iyang iglesia sa iyang kalambuan sa ato ang simbahan. So, ang ato ang building project para na itong giampo 2026 mo na itong nga gigamit sa Ginoo para sa atong disente o gindot nga balay tigumanan sa umaabot. So praise God for that. So this coming February 15, ato mga batanon, Sunday afternoon na siya, dunay fellowship nga pagabuhaton dito sa Way of Life Christian Church along highway ra ni siya sa Perelos, Katugasan area. So Pastor Alan Villar. Yung tanan nga hinaot nga tagaan ni gayon. Same time natay tigom-tigom para sa atong mga future pod nga itong gikinahanglan. And above all, katabang ta sa iglesia because all you know that this is also a ministry designed to build the building of our fellowship center. Praise God for that ministry. And then this afternoon, this is second Sunday of January, so ato ang planuhon ang ato ang mga activities events nato, so plano nato pagi nga dinita magpatahi na po sa other part sa ilang Jersey kay magsugod naman po tagduwa mga siguro March o April. So muna among isgutan karon nga meeting after sa ato ang mga alas 12:30 karong hapon mga igsoon. So I'm calling all the leaders and also workers to join the meeting because we will update ministries nato at the same time plan for the first part of this 2026 mga igsoon. So I hope you are excited for that. And then, kung ganahan mo nga mahimong mo bonafide number, local church committed mo, aning iglesia, please inform us because we will be giving you some instructions what to do for you to be a bonafide member of the church. And we would welcome you if you reach the 3 months na to nga gipangayo nga as you observe the church and as you ask the Lord's leading as to your decision if whether you stay or whether you look for another. So that would be all for our mga announcements. And then January is the assignment of Elder Brother Gerald Bayas, and supposedly fourth Sunday man ni sila kung tagaan chance nga maka-preach po sa Word of God to exercise the gift and the calling. Pero he's about to leave man, abroad na that. He's about to leave mga next week mo siguro, and then he will be back mga February na because he will be visiting his mother and family sa ilang lugar sa Manila. So that's why ang iyong preaching assignment is earlier than is scheduled. But nevertheless, we are so excited to know God's Word about the shepherdness of Him.
to us. And that will be preached by Brother Gerald today. I hope that you will listen and you will kanang imong sabton o imong ganing i-apply o nabastan isang imong i-share sa mga tao na kinahanglan o magbalantay. Si Jesus, mao to magbalantay. So, di ta maglangan na igsoon ato pagpakano Ginoo sa kinabuhi ni Brother Gerald Pias. Amen. Mic test. Try again. Lo, ilan no? Isang pinagpalang araw po sa ating lahat, no? Happy Blessed Sunday po, no? Sa umagang ito po, no? Nais ko po na itanong po sa atin, no? Sa pagsisimula ng taon natin po ng 2026, no? Kanino po ba natin pinagkakatiwala yung ating buhay? Sino po ba yung shepherd ng ating buhay? Siya po ba yung tinatawag nilang itim na Nazareno? O di ba Pitsenyo Santo Niño? Na kaya nga po nung pinahayag po ng ating worship leader kanina, no? Walang ibang pangalan na ibinigay ng langit na sukat ikaliligtas ng buong sanlibutan pagkos ang pangalang Jesus lamang. Excuse lang po. Hello. Hello. No? Wala pong ibang pangalan o wala rin pong ibang daan. Kung walang ibang pangalan, wala rin pong daan patungo sa langit o patungo sa Ama, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Wala pong iba tayong dapat binabanggit na salita. Wala po dapat tayong pinapangalan na iba sa pangalan ng Diyos, kundi ang pangalang Jesus lamang na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen, no? Ngayon po, sa ating pag-aaralan ngayon sa Psalms 23, kikilalanin po natin at bubusisiin kung sino po ba talaga ang shepherd natin at sino po talaga ang nagbibigay sa atin ng kaligtasan at nag-iingat sa atin sa araw-araw ng ating pamumuhay at kahit po sa ating spiritual na pamumuhay. Amen, no? Pwede po bang anyayahan ng bawat isa na tumayo at magbigay galang po sa word ng ating Panginoon? Kung meron po kayong Bible, makibukas po tayo sa Psalms 23 verse 1 to 6. Amen. Sinabi dito, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever." Amen, no? Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Ang manaming Diyos na banal at takila at makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na aming binasa, O God. Panginoon, gabayan mo po, Panginoon, ang bawat isa, O Lord Jesus, na makikinig, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Buksan mo po, Panginoon, ang puso at isipan ng bawat isa to receive the revelation of your word, O God, that with joy, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Nawa, Panginoon, ako na nagmaghayag ng iyong mga salita, Panginoon. Bigyan mo na, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, at pananalita, Panginoon, na nanggagaling lamang, Panginoon, mula sa iyong banal na Espiritu, O God, upang maipahayag ko, Panginoon, ng salita mightily and effectively with conviction, authority, and power sa lahat ng makakarinig na magbubunga, Panginoon, ng kaligtasan, kalakasan, kalusugan, at pagpapalat biyaya sa bawat isa, O Lord, na makakarinig nito at kaligtasan, O God. Maraming salamat, O God, sa iyo lamang, Panginoon, ng papuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' name, Amen and Amen. Ganun po po lahat. Amen. Amen, o? Ang Psalms 23 ay isa sa pinakapaboritong awit na malinaw nitong ipinapakita ang larawan ng Diyos. Amen, o? Bilang ating pastol, at tayo naman bilang kanyang mga tupa na kanyang inaalagaan, ay ginagabayan,
At ginagawa pa yan, ang shepherd ay nagsisilbing buod ng buong awit na ito sapagkat ito ang nakapaloob ang lahat ng pinapakita tungkol sa Panginoon. Kung sino siya at ano ang kanyang ginagawa para sa atin. Amen, no? Sa lesson na ito, gagamitin natin ang acronym ng shepherd upang makita at mahimay-himay natin ang dalawang mahalagang bagay. Ano yung mahalagang bagay nito? Una, ang mensahe ng Psalms 23 na nagpapahayag kung sino ang ating pastol at kung paano na niya pinangangalagaan. Ikalawa, ang aplikasyon nito sa ating buhay bilang tupa niya na dapat na magtiwala, sumunod at magpasakop sa kanyang mga gabay at sa kanyang pag-ibig. Amen. No? Meron po ako dalawang points po na pag-uusapan po natin sa ano natin ngayon, sa text verse po natin na pili ngayon. Amen. Number 1, the shepherd in Psalms 23. Gagamitin po natin ang acronym. So magsisimula po tayo sa letter S. Ang ibig sabihin, supply. Sabi dito sa verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen. Ang tunay na tupa ay walang kulang kapag ang Panginoon ang kanyang pastol. Ang salitang want dito ay nahangalugang lack o shortage. Hindi ibig sabihin na binibigay ng Diyos ang lahat ng gusto natin, kundi lahat lang ng kailangan natin para mabuhay at maglingkod sa Kanya. Amen, no? Niniwala po ba tayo doon? Kaya kung i-remember po natin yung the Lord's Prayer, ano po yung example po ng prayer ng ating Panginoon doon? Lord, give us bread, di ba? Sabi niya gano'n, hinihingi niya yung tinapay kasi yun yung kailangan natin mabuhay, pagkain. Kailangan natin mabuhay para magawa natin yung kalooban ng Diyos. Patuloy tayong mabuhay para magawa natin yung kalooban ng Diyos. Ibinibigay ng Diyos yung kailangan natin para gawin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Para ma-accomplish natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Amen, no? At sabi dito, in Philippians chapter 4, verse 19, and my God will supply every needs of yours according to His riches and glory. Ibig sabihin yung kailangan mo lang. Kaya kung hihingi po tayo at pananalangin tayo sa Panginoon, siguraduhin po natin yung hihingi natin sa Panginoon is according to His will at kung ano lang yung kailangan natin. Kasi ang Diyos na po ang bahala sa mga bagay na hindi natin nasabi sa Kanya. Basta ang ating panalangin po is according to His will and needs. Kasi ang Diyos na pong bahala doon, mag-supply kung ano pa yung talagang kailangan natin. Kasi minsan yung hinihingi natin sobra pa sa binibigay ng Panginoon. Amen? Ang tupa ay ganap na dependent sa pastol. Sa pagkain, tubig, tiriyahan, at proteksyon. Ganon din tayo. Ang Diyos ang ating source ng lahat ng bagay. Kung siya ang ating pastol, hindi tayo maghahangad ng iba pa. That's why, Christian ay hindi naniniwala sa swerte at malas. Why? Para sa atin mga as Christian, kung may mga bagay tayong nakukuha, hindi po natin yung nakuha dahil swerte tayo. Amen. Naniniwala po ba tayo na walang swerte, walang malas sa Panginoon? Kasi kung naniniwala po tayo na God is sovereign, so ibig sabihin lang nun, lahat ng nangyayari sa buhay natin, ang Diyos lang po ang gumagawa nun. Mabuti man yan o masama na nangyayari sa atin, inalaw lang, kung mayroon mang masama na nangyayari sa atin, inalaw lang yun ng Panginoon. Baka tinatry ka lang niya, tinitest niya yung yung faith mo, o yung endurance mo, kung talaga mananatili ka sa Kanya until the end, kahit nandun ka sa mga panahon na nahihirapan ka. Amen? Dahil ang Diyos lang po ang mabuti at kayang magbigay ng mabubuting bagay sa atin. Hindi po wala pong malas, kaya wag na po tayo mamaniwala sa swerte, malas yun. Amen, joke lang po, no? And letter H, He leads. And verse 2, He makes me lie down in green pasture. He leads me beside still waters. Amen. Ang pastol ay hindi lang nagbibigay ng pagkain, kundi siya rin ang gumagabay kung saan ito matatagpuan. Ang green pasture ay larawan ng kasaganahan, kapahingahan. Mahirap para sa tupa umiga kapag ito ay gutom, takot o magulo ang paligid. Ngunit kapag ang pastol ay nariyan, may kapanatagan, ang still waters naman ay larawan ng kapayapaan. Alam ng pastol na hindi makakainom ang tupa sa umaalip po yung tubig o yung na current, mataas na current ng tubig, no? Hindi po nakakainom ang tupa noon. Kaya po yung pastol po, naghahanap po siya ng still water talaga na talaga makakainom yung kanyang mga tupa. Kaya dinadala niya isa ligtas sa bukal. Sa atin, ang Diyos ang gumagabay tungo sa tunay na kapahingahan. At ang kapayapaan nito ay matatagpuan lang sa ating Panginoon. At hindi dito sa mundo. Amen, no? Kung babasahin natin ang
Matthew 11 verse 28 to 29 to 30. Ang sabi dito, "Come to me, all who labor are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy, and my burden is light." Amen, no? Dito po natin makikita na yung kapayapaan at kapanatagan po, no, sa Panginoon lang po natin matatagpuan. Kung dumaraan tayo sa mga pagsubok ng buhay, ang Panginoon lang po ang hanapin natin dahil siya po ay magbibigay sa atin ng rest at kapayapaan sa ating puso na hindi man natin maunawaan, pero alam natin na payapa tayo sa piling ng Panginoon dahil siya ang ating pastol. Amen, no? Letter E, encouragement. He restores my soul. Amen, no? Ang salitang restore ay nangangahulugang ibalik. Amen, no? Sino ba dito yung mga naghihingalo ng relasyon na gusto lang i-revive? Amen, no? Tulad ng tupa na minsan ay napapahiga at hindi makabangon, cast down ship. Tayo rin ay nadadapa, napapagod sa buhay. Amen, no? Dahil sa mga pagsubok po ng ating buhay, minsan napapagod tayo, minsan talagang nasasagad tayo, no? Ngunit ang pastol ang muling bumabangon at nagbibigay lakas sa ating mahihinang nalulumbay na kaluluwa. Sa panahon ng kabiguan o discouragement, siya ang ating pinagmumulan ng panibagong pag-asa at sigla. Amen, no? Kung babasahin natin ang Isaiah chapter 40, verse 29 to 31, ang sabi dito ng Panginoon, "He gives power to the weak and strength to the powerless. Even youth will become weak and tired, and young men will fall into exhaustion. But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint." Amen, no? Grabe yung pangako ng ating Panginoon ito. Kung tayo po ay nasa Panginoon, no? Papagod man tayo, syempre hindi na iwasan bilang mga tao. Papagod tayo, karoon tayo, nanghihina tayo. Minsan, tayo ng pananampalataya, nawawalan tayo ng pananampalataya sa mga inaagyanan natin ng mga pagsubok, no? Pero, no, kung ipagkakatiwala natin sa Panginoon, no, siya yung nagbabalik ng lakas natin. Siya yung nagbabalik ng sigla natin, no? Para hindi tayo mapagod at magpatuloy tayo sa pagsiserve sa ating Panginoon. Amen, no? Kaya naman po, maging encouragement sa atin ang salita ng at pangako ng Diyos dahil yan po yung magiging lakas at pag-asa at sandata natin in times tayo na nangihina sa mga kinakarap nating mga pagsubok. Magtiwala lamang po tayo sa ating Panginoon. Letter P, path of righteousness. Sabi dito, He leads me in path of righteousness for His name's sake. Amen, no? Lord, sa pangalan po ng ating Panginoon. Amen, no? Ang pastol ay hindi lamang nagdadala ng ligtas na daan, kundi sa tamang daan. Ang path of righteousness ay tumutukoy sa pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Namumuhay po ba tayo ayon sa kalooban ng Diyos? Amen. Examine ourselves, no? Ginagabayan tayo ng Diyos hindi para sa ating sariling kapurihan, kundi para sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. Amen. Ang lahat ng Kanyang ginagawa ay nakaugad sa Kanyang katapatan at kabanalan. Kaya bilang mga tupa, tinuturuan tayong lumakad sa kabanalan at pagsunod upang ang ating buhay ay maging patotoo ng kabutihan ng pastol. No? Bilang mga Kristiyano po, no? Ano po ba ang goal natin bilang mga Kristiyano? Ang goal po natin as a Christian po, no, is to be like Christ-likeness. Kaya naman po, habang nandito tayo sa mundong ito, na maging liwanag po tayo para sa ating kapwa, sa ating pamilya, o sa ating pamayanan, o sa ating bansa, no? Dahil kung taliwas po yung pamumuhay natin sa pamumuhay ni Kristo, o sa pagsunod sa salita ng ating Panginoon, paano po natin masasabi natin, magiging confident po ba tayo sabihin natin yung pananampalataya natin kay Kristo kung hindi nakikita to sa pamumuhay natin, yung liwanag ni Kristo? Kung nagiging katitisuran tayo ng ating mga kapatid o kapwa, kaya naman po, no, maging liwanag po tayo at mag-reflect po sa atin ang liwanag ni Kristo, no? Kasi paano mo i-share yung Word of God, no? Kung hindi nagre-reflect sa iyo yung yung gospel, no? Yung liwanag ni Kristo, no? Tapos i-share mo sa kapitbahay mo, pero lahat ng kapitbahay mo kaaway mo. No? Parang ang hirap nun, no? Kaya naman po, no, ingatan po natin yung pamumuhay po natin, no, bilang mga Kristiyano, dahil ang pangalan po, number one po, ang pangalan po ng Panginoon nasisira once na tayo po, kasi dinadala po bilang mga Kristiyano, dala po natin ang pangalan ng Panginoon. At kung
kung hindi po natin iingatan ang pangalan ng Panginoon, gaya po ng Israel, pinaparusahan po ng ating Panginoon. Kaya minsan may dumarating na pagsubok, kahirapan, o sa ano, kasi pinapahalish po na tayo ng Panginoon dahil sa minsan sa mga kasalanan natin, naguyuratan yung pangalan niya. Kaya as a church po, kailangan po alagaan po natin yung pangalan ng ating Panginoon. Mag-reflect po sa atin ang Christ-likeness po, no? Amen? Letter H, health in dark valley. Sabi dito, verse 4, even though I walk to the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for you are with me. Amen, no? Ang larawan ng valley of shadows of death ay naglalarawan ng pinakapanganib o pinakamadilim na bahagi ng buhay. Hindi sinasabi ni David na hindi na tayo daraan sa lambak ng kamatayan, kundi kapag dumaan tayo rito, hindi tayo nag-iisa. Ang presensya ng pastol ang nag-aalis ng takot sa gitna ng sakit o panganib o kamatayan. Ang tiwala natin ay hindi sa ating lakas, kundi sa kanyang presensya. Kaya dito natin nasasabi ang verse na I can do all things through Christ who strengthened me, no? Ano po ba yung natin? May ang question ko po, ano po yung mga valleys, dark valleys ng buhay natin? Nandiyan ka ba sa kahirapan? Nandiyan ka ba sa sakit ng karamdaman? O sa balik ng karamdaman? O sa financial? Ano po ba yung mga dark valleys natin sa ating buhay, no? Na inalaw ng Panginoon? Amen, no? Pero kung nandito po tayo sa mga dark valleys mo ng ating buhay, huwag po tayong matakot. Kaya nga po sinabi ni David, though I walk to the valley of the shadows of death, I will fear no evil. Kasi alam po ni David na kasama niya ang Panginoon. Yes, dinaraan po tayo ng Diyos sa mga dark valleys po, sa pinakamadilim na parte ng ating buhay. Pero sinusubukan lang po tayo ng Diyos. Sinusubukan lang po yung pagtitiwala natin ng Diyos. Kung talagang nagtitiwala tayo sa Panginoon, kahit nandun tayo sa pinakamadilim na libis ng ating buhay, kung alam po natin kasama natin ang Panginoon, alam po natin na magtatagumpay tayo, at alam po natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Letter E, ever-present comfort. Your rod and your staff, they comfort me. Ang rod po ay pamalo. Pamalo para protektahan ng mga tupa laban sa mga kaaway. At ang staff ay may hook para hilahin at gabayan ng tupa. Alam niyo po ba yung baston? Kung nakita yung baston ni Moises, meron siyang hook na pag yung tupa po ay humihiwalay sa mga sakawan, ang ginagawa po ng pastol, hinihila niya po, yung hook po na yun po yung inaano niya sa liig ng tupa para hilahin niya pabalik sa kawan. Amen, no? Ang parehong gamit ay larawan ng proteksyon at direksyon sa atin. Ang disiplina at gabay ng Diyos ay hindi parusa, kundi katayakan na tayo kanyang inaalagaan at patunay na tayo yung mga anak na kanya at kanyang mga tupa. Kaya kahit sa gitna ng pagwawasto, may kapahingahan at kailiwan dahil alam natin na ang Diyos ay nariyan upang tayo iligtas at ituwid. Amen, no? Kung tayo po ay mga anak ng Diyos at tupa ng Diyos, hindi niya po pababayaan na mawalay po tayo sa kanyang kawan. Amen, no? Kasi minsan po, minsan tayo as Christian po, minsan meron tayong dumarating tayo sa point na meron tayong gusto, pero hindi gusto ng Panginoon. Hindi nag-yes yung Panginoon sa gusto natin. Pero tayo, minsan, matitigas ang ulo, susundin natin yung gusto natin, hindi yung gusto ng Panginoon. Minsan, para tayong mga tupa na hihiwalay sa will ng Panginoon. Pero, ang kagandahan po nito, yung goodness po ng Panginoon, hinahabol po tayo. Parang yun po yung stop niya, na pinangahatak sa atin. Pag once na nawawalay tayo sa Kanya, hinahatak niya tayo pabalik para sa Kanya. Para ituwid niya tayo. Para itama niya po yung landas natin. Amen? Amen. Sabi dito sa Hebrews 12:5-8, and have you forgotten the encouraging words of God spoke to you as His children? He said, my child, don't make light of the Lord discipline and don't give up when He corrects you. For the Lord discipline those He loves and punish each one He accepts as His child. As you endure this divine discipline, remember that God's treating you as His own children. Whoever heard of a child who is never disciplined by its father, if God doesn't discipline you as He doesn't all of His children, it means that you are illegitimate and are not really His children at all. Amen, no? Kung hindi po tayo, kung tayo po mga Kristiyano at nagkasala po tayo at hindi tayo nakakaranas ng disiplina ng ating Ama sa Langit, no? Lumuhod na tayo sa Panginoon at magtanong na tayo, no? Kung anak ba ako ng Diyos, kung di po tayo nakakaranas, kung nandun ka sa mga secret sin mo o mga kasalanan mo, tapos
hindi ka dinidisiplina ng Panginoon, na pinapasadaan ka lang ng Panginoon, magtaka ka na, mag-isip ka na kung anak ka ba talaga ng Diyos. Kasi ang anak mo ng Diyos, dinidisiplina ka. Katulad po ng mga anak natin, mga anak nyo, dinidisiplina nyo po, no, para ituwid siya. Kasi mahal po natin yung anak natin, di ba? So, ganun din po ang Panginoon. Ang mga minamahal niya po, dinidisiplina niya kung mga anak niya. Pero kung hindi niya mga anak, pinapabayaan niya lang po yun. Amen? Kaya, no, talagang ipag-pray po natin na talagang anak tayo ng Diyos. Amen, no? At magtaka tayo kung hindi tayo nakaranas ng disiplina in our secret sin, kung nakakagawa tayo ng mga pagkakasala. Kasi talagang didisiplinahin tayo ng Panginoon kung nagkakasala tayo. Dahil yun po yung patunay na mahal niya tayo at tayo yung mga anak niya. Amen. And letter R, reward and refreshment. Sinabi dito sa verse 5, You prepared a table before me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil. My cup overflows. Amen. Amen, no? Sa gitna ng panganib, inihanda ng pastol ang kapal para sa kanyang mga tupa. Ang larawan ng mesa ay tanda ng kasiguruhan, kasaganahan, at fellowship. Ang cup of overflows ay tanda ng kaluwagan, pagpapala ng Diyos. Hindi lamang sapat ang kanyang biyaya, kundi sagana at umaapaw. Amen? Naranasan po ba natin to? Amen. Ang pangunahing tinutukoy nito ay spiritual na pagpapala na nagmumula sa relasyon natin sa Kanya. Amen? No? More on spiritual po talaga ang ano nito. Amen? No? And letter D, dwelling forever. Verse 6, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Ang pinaka malaking pangako ng pastol ay walang hanggang paninirahan sa kanyang presensya. Ang salitang follow ay mas malapit sa ibig sabihin na pursue. Ibig sabihin, ang kabutihan at katapatan ng Diyos ang patuloy na humahabol sa atin, no? Katulad ng kanta, Your goodness is running out for me, no? Dahil yung Diyos po, no? Kahit dumarating po tayo sa point na nakasala tayo sa Kanya, pero yung kabutihan po ng Diyos yung humahabol sa atin para magbalik sa Kanya. Kasi bilang as a human being po, no? Ang gusto po natin talaga, yung gusto natin, yung mga maka-worldly na pamumuhay. Pero dahil anak tayo ng Diyos, yung goodness, yung kabutihan ng Diyos, hinahabol Kanya. Kahit nagkakasala po tayo, God is faithful, no? Remains faithful, no? Yung goodness niya po yung humahabol sa atin para ibalik niya tayo sa presensya niya at iligtas niya. Amen, no? Ang pangwakas na katiyakan, hindi lamang dito sa lupa. Tayo ay kasama ng pastol, kundi magpakailanman sa kanyang tahanan. Ito ang matibay na pag-asa ng bawat mananampalataya, our living hope. Amen, no? Yung song na Our Living Hope in Christ, no? Na sa tamang panahon ay makakabahagi tayo sa kaharian ng Panginoon at sa kanyang maluwalhating araw ng kanyang pagbabalik. Amen, no? Umaasa po ba tayo na tayo makakabahagi sa maluwalhating araw ng Panginoon? Amen, no? Kaya po kailangan po natin maghanda at magtiwala po sa ating pastol para hindi po tayo mawalay sa kanya. Amen, no? Dito na po tayo sa application, sa second point po natin. The shepherd in my life. Amen. Simula po tayo sa letter S ulit. Stay close to the shepherd. No, para sa ating application, wag lumayo. Manatiling malapit sa kanya araw-araw sa pamamagitan ng panalangin, salita. Amen, no? Minsan po, no, sa mga hindi inaasahang sitwasyon, may times na nagkakasala tayo sa Diyos. At kahit matatagal na tayong Kristiyano, ay dumarating tayo sa point na nagkakasala talaga tayo sa Diyos kasi hindi tayo perfect. Yes, we are born again. Pero but still, nandito pa tayo sa flesh, sa corrupted flesh natin, no? Kaya talagang nagkakasala pa rin tayo. Talaga, kaya nga, no, kung sabi nga sa 1 John 1:10 na no, kung hindi mo inaamin na nagkakasala ka, no, sinungaling ka, no? Kasi talagang nagkakasala pa tayo habang nandito tayo kasi wala pa tayo sa glorified body. Saka pa tayo, nandun na tayo sa glorified body, nandun na, perfect na lahat. Amen. Amen. Perfecto kalagayan ng ating body. Minsan, once na nagkakasala tayo, ano po yung mindset natin? Ganito, no? Ang mindset natin, no, pag nagkakasala tayo, ang mindset natin, no, ay, hindi na ako worthy. Kasala ako sa Panginoon. Minsan, darating sa point na, dahil nagkasala ka sa Panginoon, na kinukondem mo yung sarili mo, feeling mo hindi ka na worthy sa paglilingkod mo sa Panginoon. Minsan, mawawala ka na ng isang linggo,
Dahil masyadong ang guilty sa kasalanan na ginawa mo, mawawala ka na ng 2 linggo, 3 linggo, until na talagang parang backslider ka na matatawag. Ganun po kasi, no? Ganun yung tendency na pag nagkasala tayo sa Panginoon, kasi po, ina-accuse tayo ni Satan. Meron pong demonyo na sumano sa atin na sinasabi, bumubulong sa'yo na, hindi ka na karapat-dapat, nagkasala ka na naman, kaya ganun. Hindi mo kaya yan. Ganun po yung bulong ng diablo sa atin, no? Kaya naman po, no, minsan ang tendency, lumalayo tayo sa Panginoon. Lumalayo tayo sa Kanya, no? Pahinga muna ako, hindi na muna ako makapag-serve kasi kasalanan ako, no? Pero tandaan po natin, no, ang sinabi po ng Panginoon, kung dumarating po tayo sa mga ganung pagsubok o trouble and trials sa ating buhay, no, may sinabi po ang Panginoon sa atin, no, sa 1 John 1:9, that if you confess your sin, He is faithful and just to forgive for all unrighteousness na ating mga nagawa, no? Sinabi rin po ng Panginoon, wala pong makakalayo sa pag-ibig sa Panginoong Jesucristo sa atin, no, ng kanyang mga minamahal. Amen, no? Kaya naman po, it doesn't matter na po, no, kung ano po yung nararamdaman mo. It doesn't matter kung ano yung nararamdaman mo, ang matter po dito, kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanyang salita in 1 John 1:9, na kung ipapahayag mo yung mga kasalanan mo sa Kanya, He is faithful and just to forgive. Kaya, guilty ka man, o gano'n man kabigat yung nararamdaman mo sa mga kasalanan na pinagkagawa mo, pero kung pinahayag mo to sa Panginoon, it doesn't matter na kung ano nararamdaman mo. Ang pinaka-importante po, yung sinabi ng katotohanan ng salita ng Panginoon, kung pinapahayag mo ang kanyang mga kasalanan sa Kanya, patatawarin ka ng Diyos. Kaya, don't condemn ang sarili po natin. Kasi po, papatawarin po tayo ng Panginoon. His mercies never end. There's a new every morning. Great is His faithfulness. Amen? Amen. Kaya naman po, no, kung sa panahon po na napanapili po natin, no, na nagkasala tayo, imbis na lumayo po tayo sa Panginoon, mas lumapit po tayo sa Kanya. Kasi mas kailangan po natin ng Panginoon. Dahil ang kaaway, ang gusto ng kaaway talaga is mawalay ka sa kawan ng Panginoon. Mawalay ka sa presensya ng Panginoon. Dahil bakit? Sabi ng 1 Peter 5:8, the devil is like a roaring lion na naghihintay lang para lapahin ka niya. Dahil kung nag-iisa ka, mas mahina ka. Kaya nga ang gusto niya, mabuwag ka sa kawan ng shepherd mo. No? Kaya po, once na nagkasala tayo sa Panginoon, imbis na lumayo tayo sa Kanya, mas lumapit tayo sa shepherd natin dahil mas kailangan natin siya. Dahil ang demonyo po, pag once na nag-backslide ka, mas lalo kanyang titirahin. Kasi po, nung panahon po na tayo ay nag-declare ng pananampalataya tayo sa Panginoon, ang diablo po, target na po tayo niya. Dahil hindi niya po gusto na mag-glorify natin ang Panginoon, na makabahagi tayo for the advance and for the expansion of the kingdom of God. Kaya ang gusto niya, mawalay tayo sa kawan, mawalay tayo sa ating pastol. Kaya naman po, no, wag na natin paabutin na ganun po. Kung magkasala po tayo sa Panginoon, lumapit po tayo sa Kanya. Mas lumapit po tayo sa Kanya dahil mas kailangan natin ng Diyos sa panahon na nandun po tayo sa pinakamababa ng ating buhay at sa pagsubok ng ating buhay. Amen? And letter H, para sa ating application from the word shepherd, hear His voice daily. Kilalanin ang tinig ng pastol sa banal na kasulatan at sundin ito. In John 27, sabi dito, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Amen, no? Dito po, no? Dito ko na-realize po, no? Kaya naman po pala, no, na dapat tayo is sola scriptura. Kasi po, dapat po talaga, Bible alone po tayo. Talaga. Hindi tayo nakikinig sa labas, sa turo at aral ng Panginoon dito sa Bible. Kasi po, why po? Kasi po, sa Bible po, yun po yung tinig ng Diyos. Yun po yung written word na salita ng Panginoon. At kung makikinig ka sa labas sa salita ng Panginoon, ibig sabihin na yun, hindi ka niya tumpa. Kasi sabi dito, my sheep listen to my voice. So, dapat, sa salita mismo ng Panginoon, yun yung pinakikinggan mo. Wala kang ibang pinakikinggan na ibang aral na ilabas sa Word of God. Kaya dapat po, Bible alone, sola scriptura. Amen? Amen, no? No, kasi, no, di ba, katulad na po, halimbawa po, no, tinuturo po nila na meron na pong purgatory. Di ba? Di ba? Meron purgatory. Pero,
minimiski isa, hindi man lang po yan na-mention sa Bible at wala po tayong mababasa na tinuro po yan ng ating Panginoon. Dahil ang sinabi po ng Panginoon, He is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. No? Ibig sabihin, walang purgatory na makakapagdala sa iyo sa Panginoon, kundi only Jesus Christ lang. Diba? So, napaka ano po, no? Napaka-heretic po ng teaching na po yan, no? Hindi po to sa pag-ano po sa mga ibang religion, kundi excuse. Sinasabi ko lang po yung nandito talaga po sa Bible kasi hindi po talaga natin mababasa. Even po yung pagpipray kay Mary, pagpuprosesyon ng mga itim na sareno o mga sinulog, wala po tayo. Bagkus, ang mababasa po natin yan sa Exodus chapter 20 na pinagbabawalan po tayo ng Panginoon na gumawa ng mga imahe. Kasi po hindi po natin mailalarawan ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga larawang inanyuan. Sabi po ng ng Acts and Isaiah and Jeremiah. Kung babasahin po natin yon, hindi po natin maihahambing yung kaluwalhatian ng Diyos sa mga larawang inanyuan na mabibili lang sa murang halaga. Amen, no? No, marami po ngayon, no, ngayon po sa ating bansa po, no, marami po ngayon celebrate na itim na Nazarene, sinulog, na Santo Niño, no? Kaya po po nang sinabi po ng atin ng worship leader, no, there's no other name po, no, na binigay ng langit sukat kaliligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lamang, no. Kaya wala po dapat tayong tawagin ibang pangalan. Ang pangalang Jesus lang, wala nang iba. Amen. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Amen, no? Amen, no? Kaya naman po, no, huwag po tayo makikinig po sa mga ibang aral o mga salo-salong, sa halo-halong aral po na labas po sa salita ng Panginoon. Kung ikaw po ay tunay na tupa ng Panginoon, makikinig ka po at magbabasa ng Bible. Amen, no? Hindi, kagaya ko po na nagsasalita sa inyo, hindi ko po kayo na sinasabing maniwala kayo sa akin sa lahat ng mga sinasabi ko, kundi maniwala po kayo sa sinasabi ko kung mababasa inyo sa Bible yung mga sinasabi ko. At talagang contextually ko po na pinapahayag sa inyo. Huwag po kayo maniwala sa akin kung labas sa Bible yung mga pinagsasabi ko dito. Amen? Amen. Kaya na po, napaka-importante po as a Christian po, binabasa natin, minimeditate natin day and night po yung ating Bible. Huwag po natin pabayaan na makabugan lang po sa bahay natin ang Bible. Kailangan po ginagamit po natin. Bakit po? Yun po yung sandata natin para labanan si Satanas. At para po na mag-persevere po tayo until the end. Dahil ang salita lamang po ng Panginoon ang magbibigay sa atin ng tagumpay para labanan ng mga tentasyon dito sa mundo. Amen? And entrust your needs to Him. Isuko ang lahat ng pangangailangan sa kanyang kamay at magtiwala sa kanyang pangako. Amen? Sinabi ng Philippians chapter 4 verse 19, and my God will supply every needs of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen. Kaya po magtiwala po tayo sa Panginoon. Dahil ang pangako ng Panginoon, isusupply niya po lahat ng pangangailangan natin according to His riches and glory in Christ Jesus. Amen. And ito po, isa po ito sa pinakamahalaga. Practice righteousness living. Amen. Mamuhay sa kabanalan bilang pagsunod sa kanyang gabay at halimbawa. Amen. Dahil sinabi po ng Hebrews 12 verse 14, work at living in peace with everyone, and work at living holy life, for those who are not holy will not see the Lord. Amen, no? Kung hindi ka po mamumuhay sa kabanalan, hindi po natin makikita ang Panginoon. Kaya nga po, no, sabi ng Diyos, no, I am holy, magpakabanal kayo dahil ako'y banal. No? Amen. Paano po tayo mamumuhay ng banal? Sa pagsunod po sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. And letter H, hold on in dark times. Magtiwala sa Panginoon sa gitna ng unos sapagkat Siya ang kasama mo. Sabi dito, for even though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for you are with me. Amen, no? Lagi po natin tatandaan, lagi po natin kasama. Sa panahon po ng may sakit at karamdaman, nandun ka sa pinakamadilim na libis ng iyong buhay, lagi lamang po nating tatandaan na kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya naman si David, talagang confident siya na sabihin, for you are with me. Hindi siya natatakot kahit nandun siya sa bingit ng kamatayan. Hindi siya natatakot kasi alam niyang kasama niya ang Panginoon. Kaya nandun na sa bingit ng yung finances mo, nandun na sa bingit kasi nandiyan na naman si Judith
no? Due date ng mga bills mo, no? Huwag po tayong matakot. God will supply all your needs. Amen. Amen. And letter E, encourage others with God's comfort. Amen. No? Maging daluyan ng pag-asa at kaliwan sa iba. Ibahagi mo sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, ang pag-asa mo sa ating Panginoong Jesucristo. Maging daluyan ka ng pag-asa at lakas mula kay Kristo sa mga taong nawawalan ng pag-asa sa buhay para maranasan din nila yung kapangyarihan ng Panginoon, no? Tayo po, no? Tayo po yung maging asin at ilaw po ng sanlibutan po, no? Na maging pag-asa po tayo sa Panginoon, sa paanong paraan, sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. Para po yung pag-asa natin sa Panginoon po ay maranasan din po at matanggap din po ng iba. Yung pag-asa natin na natanggap natin sa Panginoon na tayo makakabahagi sa kanyang maluwalhating araw. Amen? Amen, no? And R, rejoice in the Lord at any circumstances. Amen, no? Matutong magpasalamat at magalak sa Panginoon sa kahit anumang pagkakataon ng iyong buhay. Amen. Meron po akong question. Tuwing kailan lang po ba tayo nagpapasalamat sa Diyos? Sa tuwing may blessing lang ba? Sa tuwing nasa hayahay ka lang ba ng iyong buhay? O kaya mong magpasalamat sa Panginoon kung nandun ka sa kagipitan? O kahit nandun ka sa banig ng karamdaman? Nandun ka sa mga talagang trouble ng buhay mo? Kaya mo pa rin bang magtaas at magpuri sa ating magtaas ng kamay at magpuri sa ating Panginoon? Sa panahon na nandun ka sa mga kagipitan mo? Amen, no? Isa po sa talagang naantig po talaga yung loob ko po nang nabasa ko talaga itong verse na ito ng Habakkuk chapter 3 verse 17 to 19. Sabi dito, though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines that produce of the olive fail, and the field yield no food, the plant be cut off from the fold, and there be no heart in the stall. Yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. God the Lord is my strength. He makes my feet like the deer. He makes me tread on my high place. Amen, no? Napakatindi po yung sinabi ni Habakkuk, no? Na kahit hindi namumunga yung mga olibo, kahit namatay na lahat ng mga kawan niya, kahit nakikita niya na, kasi po, dito po yung yung context po ito, yung nakikita niya lahat ng mga wickedness po na nangyayari sa Israel, sa kahirapan po na nangyayari sa Israel, no? No, kaya sabi niya, kahit na wala na siyang makain, kahit na patay na lahat ng mga hayop, o hindi namumunga yung mga olibo, still, magagalak pa rin siya sa Diyos ng kaligtasan. Amen, no? No? Sana po, no, na maging katulad po tayo, no? Kahit nandun po tayo sa panahon na tayo nandun sa kahirapan, o sa panahon na hindi pa tinutugon ng Diyos yung mga panalangin natin, pero dapat po, no, still, magalak po tayo sa Panginoon dahil siya po yung kaligtasan natin. At alam po natin na bawat mga pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Amen, no? Dahil sa lahat ng panahon, ang Diyos po ay mabuti. Amen, no? Sa lahat ng pagkakataon, ay mabuti ang Diyos. Amen. Hindi man natin nauunawaan lahat ng kaparaanan ng Panginoon, hindi man natin naiintindihan kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Pero isa lang po ang ating dapat maunawaan. Ang Diyos po ay mabuti. At lahat ng kanyang ginagawa ay mabuti, no? Yung sinabi niya nga po sa Jeremiah 29:11, no? Na nababatid ng Diyos yung mga para sa ating kabubuti at di natin kasasama. Nababatid niya yung para sa ating magandang kinabukasan. Kaya yun po yung pagkatiwalaan natin sa Panginoon. Alam po natin na minsan dumaraan tayo sa hindi magagandang bagay, meron tayong mga hindi pa answered prayer, meron tayong mga pagsubok na pinagdaraanan sa ating buhay. Pero alam po, nababatid po ng Diyos nababatid po ng Diyos yung para sa ating kabubuti at di natin kasasama. Mga plano niya para sa ating mabuting kinabukasan. Amen. Panghawakan po natin yung salita ng ating at mga pangako ng ating Panginoon. And He dwells in His presence always. Manahan sa presensya ng Diyos. Hindi lang ngayon, kundi magpakailanman. So, paano po tayo mananahan sa presensya ng Diyos? Walang iba, kundi sa pag-meditate ng kanyang salita in the Bible at sa laging pananalangin. Amen. Magkasama po to. Dapat po yung dalawang yan laging magkasama. Hindi pwedeng maghiwalay. Dahil kung gaano kahalaga ang Word of God, ganyan din po kahalaga ang pananalangin. Dahil yan po yung communication at relasyon natin sa Diyos.
Kahit nasa trabaho ka, sa office ka, kahit naglalakad-lakad ka sa kalsada, always si Lord ang nasa isip mo at nasa puso mo. Yan po yung always in the presence of God. Kahit nandun sa mga ka-workmate mo, kahit dun sa mga employee mo, or something sa mga ano mo, kahit saan ka, ang bukang bibig mo ay ang Panginoon. Yan po yung sinasabing always in the presence of God. No? No, wala ka. Kahit nandun ka sa trabaho mo, binabahagi mo yung salita ng Panginoon, iniisip mo ang Lord, pinimeditate mo yung mga salita niya. Yan po yung always in the presence of God. Amen. Amen. Hindi po sinasabi na lagi ka nandito ka sa church, yun yung presence of God. Hindi po yun, no? Kahit, minsan nga po, kahit nandito ka sa church, pero yung isip mo, nandun sa mga bills mo, nandun sa ano mo, nandun sa mga pagkain mo, kung ano yung sunan nyo sa araw na ito, di ba? Minsan wala ka sa presensya ng Panginoon, no? Kahit nandito ka pa sa church. Kaya po yung presence of God, nandun po, lagi po nasa isip mo ang Panginoon at sinasa puso, at laging po kang bibig mo ang Panginoon. Amen? Yun po yung presence of God, always. Amen. At para naman po sa ito po, nandito na po tayo sa ating conclusion. Amen, no? Ang Psalms 23 ay hindi lamang nagpapakita na ang Diyos bilang pastol ng lahat, kundi pinipersonalize nito. The Lord is my shepherd. Ang ibig sabihin, ang relasyon na ito ay hindi kolektibo lamang, kundi personal at malapit. Kung siya ang pastol, tayo ay ligtas. May gabay, may kasapatan, at may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kaya ang pinakamahalagang tanong ay ito, tupa ka ba niya? Nakikinig ka ba at sumusunod sa kanyang tinig? Amen. Tupa po ba tayo ng Panginoon? Amen. Amen, no? Praise God po, no? Yan po yung sinabi sa John 27-30. Sabi dito, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hands. I and the Father are one. Amen, no? Kaya ito, katiyakan po natin, naligtas po tayo sa kamay ng ating mabuting pastor. At walang iba po ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Ama naming Diyos na banal at dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na aming pinag-aralan, Panginoon, sa araw nito, Panginoon, na nagtuturo sa amin, Panginoon, na magtiwala lamang kami sa mabuting pastol. Walang iba ang iyong kaisa-isang anak na aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, sa pagsisimula ng taon na ito, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang aming mga buhay, O God. Bilang yung mga lingkod, bilang mga Kristiyano, Panginoon, wala kaming kinikilalang ibang pangalan, kundi ang pangalan lamang ni Jesus na aming mabuting pastol, O God. Lord, ang taon na ito, Panginoong Jesus, patuloy mo kaming samahan, Panginoon, at patuloy mo kaming, Panginoon, na ipastol, Panginoong Jesus, upang kami, Panginoon, ay makarating, Panginoon, sa mga plano may mabuti at di namin kasasama, sa mga plano mo para sa aming mabuting kinabukasan. Sa iyo lamang namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang buong taon na ito ng 2026, O God. Supply all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus, O God. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. At itanim mo, O Lord, sa pinakamataba ng aming puso, O God, na Ikaw lamang, Panginoon, ang aming tunay na maaasahan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming tunay, Panginoon, na masasaigan, Panginoon, na bilang aming pastol, Panginoon, ng aming buhay, O God. At wala na ibang kikilalanin pang pangalan, O God. Dahil Ikaw lamang nag-iisang pangalan, O God, na binigay ng sulok ng langit, kasukat ikaliligtas ng buong sanlibutan. Ang pangalang Jesus lamang. At wala ring ibang daan patungo sa Ama, kundi Ikaw lamang aming Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat, O God. Sa iyo lamang namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang aming buhay, O God. Pagpalain mo po, Panginoon, kami, Panginoon, upang patuloy namin magawa, Panginoon, ang iyong kalooban. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, at patuloy mo kami bigyan ng buhay, Panginoon Jesus. At pagpalain mo kami sa lahat ng aming mga bagay na aming kailangan, Panginoon, to give you honor and praise and glory in Christ Jesus, upang magawa namin, Panginoon, ang mga plano mo at purpose mo para sa aming buhay. Ito lamang, Panginoon, ang aming samon panalangin sa pangalan lamang ng iyong bugtong na anak, the name above all names, the beautiful name and most precious name. In the church said, Amen and Amen.
dunggan